na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Parte sa main office sa Cotabato Electric Cooperative o Cotelco nasunog. Pipila ka transaksyon, temporaryong giundang. Mga abogado ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nagsumite og defense challenge labot sa jurisdiksyon sa ICC sa nasud, Pilipinas. Automated counting machines alang sa Davao City ug Gensan nangabot na. Official ballots alang sa duha ka distrito sa Cagayan de Oro City nangabot na ug bantay sarado sa kapulisan. Ug 66 candidates sa Miss Universe Philippines 2025 mirampa suot ang ilang national costumes. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Temporaryong giundang ang pipila ka transaksyon sa Cotabato Electric Cooperative kon Cotelco human nasunog ang parte sa main office niini. Kapin 15 million pesos nga danyos ang natala sa maong sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video sa usa ka residente, makita ang paglamoy sa dakong kalayo sa usa ka bahin sa main office sa Cotabato Electric Cooperative kon Cotelco sa barangay Manubuan, Matalam, Cotabato pasado alas 11:30 sa Huwebes sa gabi. Sumala sa Bureau of Fire Protection, gikinahanglang palungon una ang main line sa kuryente nga konektado sa lungsod sa Kabakan ug Matalam sanglit nagkalayo na. Tungod sa hitabo, nakasinati og brownout ang pipila ka lugar sa maong mga lungsod. Hinuon nabalik na dayon ang supply sa kuryente. Human sa sunog, naug daw ang room sa Services Department, Technical Department, Institutional Services Department, Motor Pool, lakip usa ka warehouse. Miabot sa kapin 2 ka oras una gideklarang fire out sa VFP. Gibana ba na ang moabot sa kapin 15 million pesos ang danyos sa sunog. Apan, ginasuta pa ang tinubdan niini. Ongoing pa ang investigation sa mga investigators of the area. We'll dive deeper sa investigation na mo. Matod sa Cotelco, nibalik ra sa normal ang operasyon sa moong buhatan pasado alas 8 sa buntag adlawng Biyernes. Ang mga apektadong opisina temporaryong gibalhin sa Picas Building sa compound. Apan, gisuspende sa pagkakaroon ang new connection application. Temporarily, ang nasuspend ng ginako is katong pag-cater sa new connection. After manggod sa office na napektuhan, is katong warehouse na to. Inaadin to nakapundok ang mga materyales na ginahatag, ginarelease na to alang sa mga new applicant. Bisan niini, mipasalig ang Cotelco nga dili maapektuhan ang supply sa kuryente sa ilang mga ginaserbisyuhan karong umaabot nga eleksyon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Good news! Alang sa mga motorista kay gilauman ang pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng ana sa 25 to 70 centavos kada litro ang ikunhod sa presyo sa gasolina. Samtang 30 hangtod 80 centavos kada litro ang iubo sa presyo sa diesel. Ug posibleng makunhod og 50 kutob 70 centavos matag litro ang presyo sa kerosene. Kinihuman misaka ang presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha. Ang maong pagkunhod sa presyo sa lana sunod semana tungod sa posibleng oversupply, pag-usab-usab sa tariff policy sa Estados Unidos ug paghinay sa global economic growth ug ang demand sa krudo. Mamahimo pa kini mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. May pagula og pahayag ang Police Regional Office 11 kalabot sa mikatag nga impormasyon nga dunay operasyon ang kapulisan sa balay ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, migula matod pa sa pagpanubay sa Piero 11 nga walay ka matuuran ang maong migula nga impormasyon ug sa karon ilan ang ginaimbestigahan kung kinsa man matod pa ang source sa maong sayop matod pa nga impormasyon sanglit nakatakda silang upasang at ug tukmang kaso. Nakausap na namin ang ating SCIDG and Special Action Force and wala po silang impending operation sa bahay po ni FPRD sa Donna Luisa. Kaya immediately na-determine namin na ito
ay isang false information. Kini ang pagpaklaro sa PRO11 sa mikatag nga impormasyon ni adtong Miyerkules sa gabi. Labot sa giingong pagsilbi og search warrant sa mga property sa pamilyang Duterte, labi na sa balay ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Dugang ni Police Brigadier General Rosete, wala matud pa sila nadawat nga search warrant gikan sa korte. Wala sa matud pa deployment ang CIDG ug SAF nga gikan Luzon ngadto sa PRO11. Ginalantaw sab sa kapulisan nga basin lakip kini sa taktika aron makamugna og alarma og kahadlok sa katawhan. Labi pa nga nagkaduol ang adlaw sa eleksyon. Dili matud pa i-tolerate sa PRO11 ang pagpakatag sa maong sayop nga impormasyon. Busa, naglusad na og lawom nga investigasyon ang PRO11 sa pakig-alayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 aron masuta ang source sa maong sayop nga impormasyon. Alam naman po natin na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay online ay maaaring maging liable sa ating batas at ito po ay isang serious offense sa ating Philippine law. Nakatakda matud pa nga mopasang at og kaso ang PRO11 sa naunang duha ka insidente nga pagpakatag og sayop nga impormasyon sa milabay nga mga bulan sama sa Wear Something Red ato sa rally sa Davao del Norte o giingong reassignment sa mga pulis sa Davao ngadto sa BARM. Hindi po natin pababayaan ang ating mga kapulisan and we will always remain in truth at yung integrity and professionalism ng ating mga personnel on the ground. Sara, dugang sa liderato sa PRO11 nga nakatutok ilang mga personahe karon sa pagsiguro nga may mong hapsay ug malinawon ang umaabot nga eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Gideliver na ang mga automated counting machines nga gikinahanglan alang sa umaabot nga 2025 national and local elections sa Davao City ug General Santos City. Sumala sa COMELEC, nakatakdang ipahigayon ang final testing and sealing niini karong May 6 ug 7. Ani ang report ni Efren Mamak. Huwebes sa buntag diyang miabot sa Davao City Police Office ang truck nga karga ang automated counting machines nga alang sa tulo ka distrito sa Davao City. 418 ka ACMs ang alang sa District 1, 385 ang alang sa District 2 ug 370 alang sa District 3. Gisaksihan ang delivery sa ACM sa mga election officers. Lakip sakop sa election watchdog nga Parish Pastoral Council for Responsible Voting aron masiguro nga intact ug kumpleto ang nahatod nga ACMs. Sa May 6, ipahigayon ang final testing and sealing sa ACMs. Anaa sa COMELEC Gensan ang 425 ka automated counting machines kon ACM nga gideliver sa usa ka logistics service provider sa COMELEC sa ACM hub niini sa Lagaw Gymnasium, Barangay Lagaw, General Santos City adlong Huwebes. Lakip sa gipang deliver ang ballots og batteries nga gamiton karong May 12 national and local elections sa 55 ka polling center sa Gensan. Matud sa COMELEC Gensan, nakatagdang magpahigayon og final testing and sealing sa mga ACM sa May 7. The final testing and sealing, the main purpose of that activity is to conduct a diagnostic of the automated counting machine to test its functionality and its readiness for the election. If the electoral boards discover defect in the machine itself or sa peripherals, then at least we still have time to resolve the problem, to remedy, to repair the ACM before the elections. Matud sa COMELEC, wala kunoy angay ikabalaka kalabot sa seguridad ni ini mga ACM nga naa dinhi mismo sa hub. Sanglit duna matud pa sila security plan nga nakalatag pinaagi sa pakigtambayayong sa kapulisan o ubang law enforcement agency. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gihangyo sa legal counsels ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa Pre-Trial Chamber 1 sa International Criminal Court o ICC nga ibasura ang tanang lakang sa kaso ug i-release na ang kanhi presidente sa hinanaling panahon.
Si Argel Relator sa detalye. Sa 38 nga pahina sa gisumiteng dokumento nga pirmado sa mga abogado ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga sila Nicholas Kaufman ug Dove Jacobs ngadto sa pre-trial chamber 1 sa ICC niadtong May 1, gihagit sa depensa ang jurisdiksyon sa ICC sa Pilipinas subay sa giatubang karon nga reklamong crimes against humanity ni FPRRD sa ICC. Nakalatid sa maong dokumento nga alang sa paspas nga pagtaral sa kaso, kinahanglang ma-resolve kini isip preliminary matter o unang hisgutanan. Aron malikayan ang dili gikinahanglan nga paggasto og resources pinaagi sa pagtugot nga makapadayon ang hearing ngadto sa confirmation of charges bisan walay basehan sa jurisdiksyon. Gibarugan sa mga abogado ni FPRRD nga walay posisyon ang ICC nga mag-exercise o magpatuman og jurisdiksyon sa sitwasyon sa Pilipinas human ang pagkala sa nasod gikan sa ICC. Klaro matud pa ang jurisdictional framework sa Rome Statute nga nagsulting kinahanglang state party ang usa ka nasod sa panahon sa pag-exercise sa jurisdiksyon. Wala matud pa na demonstrate sa prosecutor nga ang korte kay otorisado nga mag-exercise og jurisdiksyon human sa pagkalas sa Pilipinas. Giusa-usa sab sa depensa ang ilang mga punto ug ang mga tukmang probisyon sa balaod sa Pilipinas ug sa Rome Statute. Sa relief nga gipangayo sa kampo ni FPRRD, gibutyag nga bisan sa Presidente Bongbong Marcos nagpasabot nga midawat nga dili angay nga itaral si FPRRD sa ICC. Pinaagi sa binayluay og mga sulat. Nakalatid nga ang gobyerno sa Pilipinas dili motabang sa ICC sa bisan unsang pamaagi o porma. Sanglit dili na state party sa Rome Statute ang Pilipinas sa panahon nga giablihan sa pre-trial chamber 1 ang investigasyon niadtong September 15, 2021. Tanang lakang sa kaso batok ang FPRRD, kulang og legal nga pundasyon o kinahanglang ibasura dayon. Gihangyo sa depensa sa pre-trial chamber 1 nga walay legal nga basehan nga ipadayon pa ang proceedings batok ang FPRRD ug imando ang iyang hinanali ug unconditional nga release. Ako si Argel Relator, 1 Mindanao. Unsay kaadlaw una ang 2025 midterm elections, nangabot na ang official ballot para sa 1st ug 2nd district sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Bantay sarado karon sa kapulisan ang City Treasurer's Office sa Cagayan de Oro City. Human nga nangabot na ang official ballots nga gamiton sa 2025 midterm elections alang sa una o ikaduhang distrito sa syudad. Gitabangan kini pagdiskarga sa mga personahe sa City Comelec o City Treasurer's Office sa presensya sa NAMFREL o political watchers. Ang maong mga balota temporaryong ipahimutang sa City Treasurer's Office sa syudad. Ang verification process nato is that there is a window diha nga gamay atong i-perforate nato so we can see kung ang official ballot sulod ani packets corresponds to the clustered precinct numbers nga nabutang diha sa iyang gawas. Samtang nauna lang nahatod sa opisina sa Commission on Elections ang mga ballot boxes. Gilauman sab nga ma-deliver ang mga automated counting machine kon ACMs karong May 5. Una ipahigayon ang final testing and sealing sa mga makina. Samtang nagpahigayon og caravan palibot sa mga dagkong mall sa syudad ang Comelec 2nd District sa Cagayan de Oro City aron subling ipahibalo sa publiko nga pipila ka mga numbered barangay sa syudad ang mubutar sulod sa mga mall. Kung mana atong mga coordination, regional, provincial o sa city, sa different stakeholders, coordinating agencies like sa PNP. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay usa ka menor de edad nga babaeng siklista human mabanggaan og motorsiklo sa Valencia City, Bukidnon. Dead on arrival sa ospital ang 16 anyos nga babaeng siklista sa Valencia City, Bukidnon human mabanggaan og motorsiklo sa National Road Purok 5, Barangay Vintar sa nasangpit nga lungsod pasado alas 8 sa gabi adlawng Lunes. Base sa investigasyon, gilatas sa nagbisikleta ang slow lane padulong sa Barangay Kahapunan. Apan pag-abot sa lugar, kalit kining nabanggaan sa motorsiklo nga nagsunod sa biktima. Tungod sa impact, nalagpot ang biktima samtang natumbasab ang motor.
Nakaiagom ang 46 anyos nga rider ug minor injuries. Nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan kini sa kinabuhi paglabay sa pipila ka minuto. Gikustudiyan na sa kapulisan ang rider ug motor niini. Kasong reckless imprudence resulting in homicide ang nakatakdang atubangon. 14 ka mga sakay sa usa ka pampublikong bus sa Malita, Davao Occidental ang sabdan human natumba dihang nawad-an og brake ang bus. Sumala sa Malita LGU sa Davao Occidental nga moabot sa 14 ka mga pasahero ang samdan. Human mitakilid ug hapit mahulog sa pangpang ang usa ka pampublikong bus sa Siaudol, Poblasyon Malita, Davao Occidental Huwebes sa hapon. Nasayran nga usa ka babae ang nabalian og kamot ug usa ang dunay naangkon nga samad sa ulo samtang kadaghanan kanila nakaangkon og minor injuries. Nagpabilin pa sa ospital ang mga biktima. Hinuon walay mga gideklarang patay human sa insidente. Base sa inisyal nga investigasyon, nawad-an og brake ang bus. Hinungdan nga gimaniobra kini paliko sa driver aron malikayan nga mahulog sa pangpang. Sa karon nagpadayon ang investigasyon sa maong insidente. Mga pasahero nga sakay sa usa ka van ang giingong giharang ug gipasakitan ang ubang lalaki nga sakay sa giingong mga armadong lalaki sa Maging Lanao del Sur. Gipasangilan kuno nga flying voters ang mga biktima. Si James Paulo Yap alang sa dugang detalye. Nagkasamad-samad kining mga lalaking pasahero sa usa ka van. Dihang gikulata matud pa sila sa mga armadong lalaki. Human gipara ang ilang gisakyang van sa barangay Bato-Bato, Maging Lanao del Sur niadtong Miyerkules. Sumala sa mga biktima nga paingon unta sila mobisita sa ilang kabanay sa maong munisipyo. Diyang nahitabo ang insidente. At that time kasi nandun yung pamilya ko sa sinasakyan namin. Tapos, nung nakita ko yung 45 na itinutok sa kasama ko, kinabahan ako. Tapos dinipinsahan ko yung sarili ko, gumanon ako. Tapos biglang na din to ng 45. Tapos papunta na ako sa pamilya ko kasi siyempre natakot ako, nandun yung mga anak ko. Tapos ang dami nila, binubog ako. May pa dito, may pasaba dito. Maayo na lang kay wala hilap di ang mga pasaherong babae ug mga bata sulod sa van. Apan pipila kanila, matud pa ang nagkatroma tungod sa insidente. Gikumpiska sab kuno ang ilang mga cellphone. Hinuon human sa pipila ka minuto, giboyan ra ang mga biktima. Apan gibaharan nga dili na mobalik sa lugar. Dali nga nag-report sa Maging Municipal Police Station ang mga biktima. Ang maong insidente, gipalagan sa mayor sa lungsod. Gipasanginlan kuno nga mga flying voters ang sakay sa van. Akong flying voters pa ni, anong sayo kayo. Ikaduha, ang kanang issue sa flying voters naman ay legal na basis. Pwede man na nila contest sa mga sa COMELEC o sa mga courts. Nganong mangharang silang tao, di man na pwede. Asa man na law nga ikaw mismo mangharang kung ikaw kandidato ka. Niya, nagpagawas pagidugta imong mga tao og pusil. Naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan sa Maging Lanao del Sur batok sa mga giingong nanghulga sa mga biktima. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Deployment sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Roads and Traffic Administration. Alang karong umaabot nga eleksyon ang nakaplastar na. Di moubos sa gatusan ka mga personahe ang nakatakdang ipakatag sa nagkadaiyang polling centers sa syudad. Aniya ang akong report. Gibutyag karon sa kadagkuan sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City nga plastar na ang ilang deployment karong May 12, 2025 election. Matod sa RTA nga di moubos sa gatos ka mga personahe ang ipakatag sa nagkadaiyang polling centers sa syudad. Lakip na dinhi ang pagbutang usab og personahe sa mga mall nga magsilbing polling centers karong eleksyon sa Cagayan de Oro City. Human naman ta sa to ang period of coordination sa lain nga mga buhatan. So sa last time po nagkondakta og kanang briefing no sa ato ang mga personnel. At the same time sa karon nga stage nanata for deployment na ready na ato mga personnel. Dugang sa RTA na nagunang tahas nila ang pagbantay sa dagan sa trapiko
palibot sa mga polling center. Naamang areas nga needed nato ang mga personnel nato kay naay mga areas pod sa atong syudad nga di malikayan nga mo sa matag karon unya mo bugat gyud ang dagan sa trapiko. Nagpahimangno sab ang RTA sa mga motorista nga bisan pa man adlaw sa eleksyon, dili kini rason aron dili nila ipatuman ang balaod trapiko. Busa, ugaling makalapas ang usa ka motorista, posible kining masilutan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Fantasy meets fashion ang eksena sa Miss Universe Philippines 2025 National Costume Showcase. May rampa ang 66 candidates sulub ang ilang nindot o detalyado nga costumes nga inspired sa Philippine mythical creatures. Dunay ala Diyosa ang atake. Dunay spooky yet beautiful vibes. Dungan ini dunay charity gala. Present ang reigning Miss Universe title holder ug Continental Queens. Miharana sa event ang sparkle singer nga si Patrick Quiroz. Present sab ang pipila ka kapuso officials sa pagpanguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Unyang gabi mahibaw-an na nato sa Coronation Night ang musunod nga Miss Universe Philippines. Makita ang delayed telecast sa GMA ug GTV this Sunday 8 p.m. Padayong ginabantayan sa Pag-asa ang low pressure area nga anaa sa Mindanao. Sa ulahing dato sa Pag-asa, nasiplatan ang LPA sa gilayong 335 kilometers east-northeast sa Hinatuan, Surigao del Sur. Hinuon ubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo apan posible pa kining mausab sumala sa Pag-asa. Ang maong LPA lakip gihapon sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga mo'y magdala sa mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Busa magpabiling alerto sa posibleng mga pagbaha o landslide. Makita na ugma ang ikaduhang hugna sa biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 sa GMA Integrated News. Sa unang report ni Ivan Mayrina nga sapat at abot kayang pagkain sa pagkainan, hisgutan ang mga problema ug isyong giatubang sa mga mag-uuma ug mananagat. Samtang sa report ni Rafi Tima nga magandang trabaho at kabuhayan, sutaon ang kahimtang sa trabaho ug mulo sa mga mamumuo. Alang sa mga buot balikan ang Part 1, makita sa GMA Integrated News YouTube channel ang mga report nila Sandra Aguinaldo ug Joseph Moro. Dungan natong tan-awon ang biyaheng totoo sana sa eleksyon 2025 Part 2 ugma sa 9:30 sa gabi sa GMA. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nason. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay!